May mga bagay na hindi natin inaasahan na darating sa buhay natin. May mga bagay tayong iniisip at pinapangarap. Ang gagawin lang natin ay magdasal at magtiwala. Dahil kadalasan, ang Panginoon lamang ang magkakaloob sa atin ng mga bagay na ito. Ang buhay ay hindi karera, hindi paligsahan. Minsan nasa itaas at minsan naman ay nasa ibaba. Kahit ganun pa man, huwag tayong susuko. Hindi natin hawak ang lahat. Idaan mo sa dasal at magtiwala. Huwag susuko. Tumakbo lang ng tumakbo hanggang marating mo ang mga pinapangarap mo. Minsan mapapagod at minsan magpapahinga. Pero pagkatapos nun, tumakbo uli at abutin ang mga pangarap sa buhay. Huwag susuko. May mga makakasalubong, ngunit huwag kakalimutan na dumiretso pa rin hanggang marating mo ang mga pinapangarap. Hindi masamang mangarap ng mataas, ngunit lagi lang tatandaan na ang pangarap ay inspirasyon mo para gumawa ng mabuti para sa sarili at sa ibang tao. At hindi lang dasal, kundi samahan din ng sipag at pagtsatsaga. Ayun, 1986 nung pinanganak ako at lumaki ako sa mahirap na pamilya. Umabot kami sa panahon na kumakain kami ng kanin na ang ulam lang namin ay toyo at patis. Pero nakaraos kami sa ganong paraan. Dumating ang panahon na tumuntong ako sa edad na meron ng sariling pag-iisip. At puntong yun, marami akong pinangarap sa buhay. Isa na rito yung makapagtapos ako ng pag-aaral at nang sa ganun ay makahanap ako ng magandang trabaho para sa akin. Pero marami nga ang nagsasabi na hindi natin hawak ang buhay natin at hindi natin hawak kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Ayun, nakatapos ako ng pag-aaral at ayun nga, binigay sa akin ng Panginoon ay yung makapunta ako dito sa bansang Japan. Ang nangyari kasi meron akong kapatid dito sa bansang Japan na nagtatrabaho dito bilang OFW. So siya yung naging daan para makapunta ako dito sa bansang Japan. So habang nandito ako sa bansang Japan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang pabrika. So sa isang pabrika na ito, nagtrabaho lang ako na nagtrabaho, and then nag-ipon lang din ako na nag-ipon hanggang sa makilala ko na yung taong nagpapatibok ngayon ng aking puso. Yung taong ina ng aking mga anak. Yung taong kabiyak na ng puso ko. Ayun yun ay si Aya. Isa siyang half Japanese, half Filipino. At ngayon ay nakatira kami sa bansang Japan. Nagkakilala kami sa isang pabrika kung saan parehas kami nagtatrabaho. Hindi ko inaasahan na dito pala sa bansang Japan
Dito ko makikilala yung taong magiging kabiyak ng puso ko, yung taong magiging ina ng mga anak ko, yung taong makakasama ko habang buhay. So napakasaya lang na sa panahon ngayong 2020, kasama ko pa rin siya at masaya pa rin kami na nagsasama bilang isang pamilya. So dahil na nga rin na si Aya ay isang half Japanese and half Filipino blood, mas madali yung naging paraan ng komunikasyon namin dalawa. At dahil nga marunong siya magsalita ng Hapon at marunong din siya magsalita ng Tagalog. Ngayon ay meron na kaming dalawang anak. Sila EG at si Yuna. Na ngayon ay nag-aaral na dito sa bansang Japan. Bilang isang Pilipino, napakahirap mamuhay sa bansang Japan. Marami kang bagay na nakasanayan sa Pilipinas na dapat mong baguhin. Katulad na lang ng kultura at pag-uugali. Ang Japan kasi ang pinaka-disiplinado at pinakamagalang na bansa sa mundo. Pero kahit ganun, sa tulong nga ni Aya bilang isang asawa, isa siya sa mga nakatulong sa akin na makapag-adjust dito sa bansang Japan kung paano mamuhay ng maayos at disiplinado. So marami akong natutunan dito sa bansang Japan na ngayon ay tinuturo ko sa dalawa naming anak na maging disiplinado rin at maging maayos dito sa bansang Japan. Disiplinado at payapa ang lugar na ito. Bilang isang Pilipino na nakatira dito sa bansang Japan, pinagmamalaki ko na ako ay isang Pilipino. Dahil maraming bagay at pag-uugali tayong mga Pilipino na maganda. At sa tuwing magkakaroon ako ng bagong kakilala dito sa bansang Japan, ay ibinabahagi ko sa kanila kung ano yung mga bagay at pag-uugali ng isang Pilipino dahil ako ay isang proud Pilipino at ipinagmamalaki ko na ako ay isinilang sa bansang Pilipinas. I can't control. I miss you.